mga kalingap, tayo po ay nandito ngayon sa Sandros. Dahil mahal na araw, wala po masyadong tao. At linggo, dito muna tayo kasama si Kuya David. At si Lolo. Vlog muna tayo dito. Rest day muna tayo sa charity dahil na rin tayo. Pagod, grabe, sobrang init po. Ang hirap po mag-vlog ng ganito kainit. Oy, Patrick! Sa galing? Church. Sa church? Naglalakad ka lang? Galing sa church nyo? Doon mate ng tricycle. Saan ka na papunta ngayon? Mercedes po. Pauwi ka na? Opo. Lalakarin mo hanggang saan? Doon. Sa terminal? Opo. Grabe ang init Lakad ka lang. Pero ang init, no? Pauwi ka na niyan, wala ka ng lakad. Wala man na po. Kamusta naman? Ngayon na ulit kita nakita. Busy? Busy lang din. Saan ka nabibisi? Sa school? Kamusta si Joy? Nakikita ko lagi mga my day nyo Ay hindi, yung release mo pala. Kids mo po ba ka? Lagi man yung masaya? Lagi naman masaya? Nabalitaan mo na ba? Alin? May sinabi na sa'yo si Joy? Na? Yung yung napanood mo? Napanood mo ba? Oo. Nanonood ka ba ng mga love team ni Kalinga Prab? Oo naman po. So anong sabi ni anong sabi niya? Kasi 'di ba close mo si Joy. So nabanggit niya pa sa'yo? Anong sabi sa'yo ni Joy? Ano daw po, na boyfriend ka na daw. Ha? Boyfriend ka na. Tinanong mo? Oo, at gusto mo i-clarify tayo. Ano talaga, nariwa nga pa. Nabigla ka? So, ayun nga. Tinatawanan ka lang nun, no? Tawa-tawa lang yun, eh. Hinagalan yung pang-joke, hinagalan yung pang... Biro-biro lang, no? Biro-biro lang lagi. Kala mo hindi seryoso? Oo, tapos pinatingin niyo sa akin yung message mo. Ano message ko? Ganda talaga ng girlfriend. Sabi ko, seryoso yan? Oo daw nga, boy. Sabi niya, wala daw akong tiwala sa ganda niya. Grabe naman. Sabi ko, bahala. Asa ni Joy, no? Mainit eh. Gusto mo sumama dito sa loob? Nandito sila David at si Lolo. Kung wala kang gagawin. Wala man po yun. Gusto mo? Sige. Sakto yung pagbablog ko, kaya dumaan ka. At napanood ko yung vlog sa'yo ni Starax. Napanood ko nga ng konti. Kamusta ka naman? Parang parang may problema ka. Lahat may problema. May mga pangangailangan din? Lagi? Okay lang na na-interview kita about dyan. Sige. Baka meron akong mabigay. Kasi nakita ko kailangan mo ng financial support. So, kung meron akong konting mabibigay sa'yo, okay lang? Okay lang po yun. Tara, pasok tayo sa loob. Dito tayo. Pero mamaya tatanungin din kita, syempre lagi mo naman nakakasama at nakikita si Joy. Pwede rin ako magtanong about doon. Sige lang. Sa school. Okay lang. Ayan, sige po. And kasama po natin ang dalawang mga tropa pips natin. Hello bro. Bro, natagpuan ko kasi sa labas si Patrick. So, niyaya ako dito. Dito muna kami Dito muna kami. Kamustahin natin si Patrick? Patrick, so kwento ka naman. Ngayon lang yata ka na makakakwentuhan ng medyo personal, no? Siyempre gusto kong alamin yung buhay mo. Kasi akala ko nung una, di ba, nung unang sama mo sa amin, nung bago ka pa lang, okay naman yung yung status mo. Yan man yung tingin sa... Parang financial free, para may kaya, ganun. Pero meron palang mga mga pagsubok sa sa yung pag-aaral at sa pangangailangan. Bakit? Ba't natahimik ka? Naisip mo? Okay lang naman na ma-interview kita? Okay lang. So, sige, baka may mga rin ba sa'yo? Nakapag-interview ng buhay mo? Sila Kuya Star. So alam na nila may mga idea ng iba sa buhay mo. So ako wala pa kasi.
yun lang yung last vlog ni Starak sa'yo. Na kailangan mo ng suporta sa pag-aaral mo. Bakit? Sino bang nagpapaaral sa'yo? Si Papa. Si Papa mo sa ngayon? Hanggang ngayon? Halos 3 months na po siya hindi nakakapadalatan. Problemado din po siya sa mga bayarin niya. Tapos sa Ramadan po kasi. Ramadan. Sa siya? Ibang bansa? Oo daw po. Sa Qatar po. Doon siya nag-work si Papa mo? So ilang taon na si Papa mo doon na nagtatrabaho? 20 years na. Tagal na. Hindi siya umuwi na dito? Or umuwi? Nakaka-uwi. Pag nag-iman siya dito, wala man din may gagastos yung kapatid kong iba. So yung nagastusin niya, iniipon na lang niya, pambigay-bigay. So bakit nasabi mo na 3 months na siya mahigit hindi na nakakapagbigay sa'yo? Kasi hinihingi ko po kay Papa pang-tuition. Pang-tuition? Nung nag-college mo na po ako, is sarili ko na pong allowance. Inikita ko sa pag-modeling, pag-pageant, yun. So, yung allowance mo, sariling diskarte mo na? Inaano ko lang po kay Papa, allowance. Allowance na pang-tuition, gano'n? Ba't si mama mo ba tumutulong din sa'yo sa Si mama po, alam ko naman po kasi yung kalagayan namin kay mahirap po talaga. Dulot na din ng pandemic, yun talaga. Si mama po kasambay sa Manila. Ang inaano niya po, sinusustentuhan niya yung mga kapatid ko. At di man ako naghihingi at mas kailangan mambaga ng mga kapatid ko yung suporta. Kaya hindi na po kasi kulang din yung padala ni Mama, halos binabudgetan talaga ng mga kapatid. Ilan ba kayo magkakapatid, Patrick? Overall po, 12 kami. 12? Bakit overall? May kayo? May mga kapatid ba sa iba, gano'n? Kami po yung unang anak. Bali, 6. Tapos 6 kayo? Si Mama, yung una niyang asawa, kasi hindi man po sila kasal. So yung una niyang asawa, yun yung pinakauna niyang asawa. May 3 silang anak. Tapos, bata pa po ako, wala na sila. Wala pa akong isip dun. So yung papa mo ngayon, 6 kayo doon magkakapatid? Kay Mama tsaka kay Papa. Okay, grabe. So hindi lahat yun ay nasusuportahan. Hindi lahat ng suporta ay nabibigay sa'yo kasi marami silang binibigyan din. So gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, Patrick? Sinong kasama mo ngayon sa buhay mo? Sinong inuuwian mo? Inuuwian ko po yung nagpatira sa akin. Sila Ma'am Jen. Ano mo yan? Lalako, ka-churchmate. Churchmate mo? So ilang taon ka na naninirahan sa kanila? Halos, nagtira po kasi ako doon, grade 11 pa ako. So almost, magano pa ako, magti 3 years na ata. 3 years na? So naninirahan ka sa hindi mo kaano-ano. Ang bait naman nila at tinanggap na nila? Naman po din. Kaklose ko din po yung dalawa niya kasing anak. Si Jet po tsaka si James. Okay. Ikaw lang ang nakatira doon o may mga ibang din? Ako lang po. Ikaw lang talaga? Nahirapan nga din sila magtiwala. Sino mapatira na hindi kakilala pagka po. So ginawa ko naman yung best ko para kaya hindi man ako doon naawa din lang si Ma'am dyan sa akin kaya alam yung buhay ko. So ngayon, hindi naman na mahirap na yung tiwala nila sa'yo buo naman na. Kasi diba 3 taon ka na rin na nandun. Pinapangaralan pa din po ako palagi. Kaming 3, pinapangaralan pa din po. Kahit kami sa kahit alam na ang kilos namin, hindi pa din nagtitigil ang pangaral. Pero naman, maayos naman ang pakikitungo sa'yo? Ayun po, maayos. Ayos naman. Feeling mo naman, welcome na welcome ka din. May bait naman nila, So close mo yung mga anak nila. Yun yung naging daan kaya na nandun ka tumira. Di mo inaasahan yan na papatirahin ka nila, kukup-kupin ka nila. Kung wala sila, kung hindi nila pinatira, baka di na nagka-college. So ngayon, nasan ka kaya kung sakaling di ka dun tumuloy? For construction. Ganon? Pero nung grade 12 pa ako, habang nag-aaral ako ng grade 12, nagtatrabaho ako sa McDo. Nag 4 months ako sa McDo, tapos nag 3 months ako sa Infinity.
Kasi pinagkasabay ko pat, wala nga ako ng allowance. Kaya nagbi-business plan ako, nag-research, nag-NC2, nag-arambagan pang masyado malalaki ang mga. So talagang hindi ka rin masyadong makahingi ng suporta sa magulang mo. As much as possible po, nakaya ko naman na hindi humingi, hindi ko na hinihingi. Yun lang. So ngayon, bakit na tumigil ka na sa pag-working student? Hindi, kung kaya lang po ng oras, kung ang pasok lang ng nursing ay umaga lang, tapos hapon wala nang hanggang gabi, kaya ko po magtrabaho. Okay. Pero whole day po lagi, tapos kaya nga, kailangan yung ipapahinga mo, iaral mo pa. So hindi na kaya ng oras. Diba? Hindi din po May mga araw din ba na wala kang pasok or araw-araw may pasok ka din? Halos po, lang po, sa linggo lang po ang wala namin pasok, pero kailangan iaral mo pa yun kasi Lunes may pasok na. Okay. So wala na talagang time para mag-extra, mag-sideline. Okay. So ngayon, paano mo kinukuha yung mga pambaon mo araw-araw? Yung mga nagpapatira sa'yo, binibigyan ka rin nila ng allowance? Na-over po, pero tinatanggan ko po kasi laki na ng tulong nila po. Ano bang nakakambag sa kuryente sa... talagang wala kang binabayaran doon. Hindi ka naman nila sinisingil, di ba? Pati pagkain? Wow, grabe, ang bait naman nila. Buti na lang, no? Na pinatira po ako doon, siyempre. Marunong man po ako makisama, may initiative man ako. May kiramdam ka din, no? Pero nagbibigay ka lang doon pag meron, pag may extra. Pag meron lang po, pag may extra lang. Ba't tayo mong tanggapin yung binibigay nila sa yung pang dagdag allowance? Ang laki na po kasi ng tulong nilang naibibigay sa akin. Kaya binabudget ko na lang yung pera ko. Wow. Pero anong plano mo dyan sa tinutuloyan mo hanggang kailan mo balak tumira dyan hanggang makatapos ka? Hindi ko po alam, pero hindi mo po nila ako pinipressure. Wala naman sinasabi. Wala mo. Pero siyempre, nahihiya na din po ako. Kung pwede lang, kahit may maliit akong bahay sa malapit sa Lourdes po, baga kasi sa school, maliit lang talaga na bahay na kasi yung mga kapatid ko magka-college din sa university. At least pwede lang ito na lang. Gusto mo magbukod? Gusto mo magkaroon ng sariling tuluyan? Kung kailangan po kasi siyempre nakakaya po baga na ilang years ka na dun. Siyempre hindi mo rin maalis sa isip mo, di ba? Yung nakatira ka doon, parang wala ka rin peace of mind, gano'n. Pero sobrang bait nila, no? Nakakatawa. Ano ba yung message mo sa kanila, Patrick, sa mga nagpatuloy sa'yo doon? Message ko lang kung mana kasi silang pinag-pray po. Christian din kasi yun. Kaya halos, siyempre hindi din ako. Nakakapagsayang pa ako. Maraming salamat. Yan ang message ko lang, Kuya Al, Ma'am Jen, and kay Tatay, kay James, sa pamilya nila. Maraming salamat sa pagpapatuloy. Kasi kahit di nyo ako kakilala or relatives, o kahit kaibigan man lang yung family ko, hindi kayo nag-atubiling tumulong. Yan, ang sarap lang sa pakiramdam na may mga ganong tao. Then, one day naman, magagawa ko din yun pag nasa maayos na sitwasyon na ako. Siyempre, di ko man din malilimutan yung kabutihan niya. And, siyempre, si Lord din ang magbabalik sa kanila. Sa kabutihan. So, one day, ikaw naman ang babawi sa kanila. Pero ang sinasabi nila sa akin, mag-aaral ako ng mag-aaral, ganun. Tapos, mag-aaral ako, makasurvive ako or maka-achieve ako ng mga bagay, pero hindi na sila, ibawi na lang yun sa iba. Ngayon, parang ganun po bagay yung nila. Okay. Na maging yumaman man ako, pero hindi ko malimutan na tumulong sa iba. Parang sinaranasan mo. Gawin mo din yung mga ginawa nila na tumulong. Galing. Galing naman nila, no? So, ikaw, Patrick, ano na lang ang message mo rin sa magulang mo? Kung meron ka mang gustong sabihin sa kanila. Yung ko kasi, yung mga ibang relatives ko po, nami-misinterpret nila na isip nila may kaya. Yung nasa kalingap ka, mayaman ka na daw, hanggang
eh, hindi man nila alam yung situation mo. Minsan tinatawanan ko na lang, sana nga yung sinabi nilang mayaman ay yun nga talaga ako. Kasi hindi man eh. Kaya message ko lang wag nilang isipin na nasa magandang buhay yung kapamilya nila. Isipin nila yung kung ano yung kalagayan or tingnan yung kalagayan bago sila magpara-request. Baka kasi nakikita nila sa'yo baka yung mga pinopost mo sa social media. Ano lang ako mag-post po. Active lang din. Pero ang katotohanan is marami kang pagsubok. Di ba? Marami kang pangangailangan na ikaw na lang din ang tumutulong sa sarili mo. Pero kay papa kasi ako, tsaka kay mama ko naawa. Kasi po, ang hirap ng buhay. Alam kong hirap na hirap kasi po sila. Siyempre, alam yung isipin mo, bilang nakaisipin mo. Imbis na maghingi ka, isipin mo. May kinakain sila, may naipapasok pa sila sa kanila, gano'n. Tapos halos parang wala baga mga graduation pag gano'n. Wala akong naranasan ko gano'n. Hindi sila nakakasama. Pero alam ko, manaintindihan ko naman yung gano'n. Parang one day makakasama ko din sila. So, Patrick, ilang taon ka nang yung hindi mo na nakakasama ang magulang mo? Ilang taon na? Papa ko, grade 8 pa kasi ako nung nag-uwi siya. Grade 8? Nung umuwi siya dito, sa Pilipinas, yun yung huling uwi niya. Ilang taon ka na nun? Palam pa ako nung 14 na ata. 14 ngayon, ilang taon ka na? 20. So, 6 years na, yung last time na nakasama mo siya. 6 years ago. Si mama mo? Na uwi-uwi mo po si mama, pero hindi mga kami ganyan ka si mama. So may mga okasyon na importante na kailangan kasama sila pero wala. Sa mga katulad ng pag birthday mo, may sino nakakasama mo pag birthday mo? Man po, hindi mo po ako sa birthday ko. Kumbaga, alam ko na po na hindi mo na masyadong kailangan i-celebrate mo kasi mo na mag-celebrate. Normal day na lang po para sa akin. Dati po kasi nung bata ako, parang ako sa attention na, birthday ko, kailangan may ganyan. Pero doon, pag nagiging pala, malayo ka sa magulang mo, malayo ka sa mga kalalatas, doon mo maintindihan na hindi mo kailangan mabigyan ng attention na kumbaga natutunan ko lang po na i-accept yung literal na nangyayari sa buhay. Realidad. Okay. Pero namimiss mo sila? Gusto mong magkaroon ng one day na makasama mo sila, makabanding mo silang... Minsan nga ako na-chat ako kay Papa na nasabi ako, I miss you pa gano'n. Wala ka naman tampo o sama ng loob pag di ka nabibigyan sa mga pangangailangan mo? Wala man po kasi naintindihan ko. So mas iniisip mo yung kung may nakain na ba sila, kung mayroon ba silang na naibibigay sa sarili nila, gano'n. Kung ikaw, kaya mo naman. Yun ang iniisip mo, kaya mo ang sarili mo. Kaya ko, pero sa tuition mo po siyempre. Tsaka yung moral support man po, kailangan ko man din po. Hindi man lang po financially kasi ang mahalaga. Okay. Yung moral support po na kailangan ng anak sa magulang. So, Patrick, ano ang natutunan mo sa loob ng ilang taon na naging independent ka? Ano yung mga naging mas nagpatibay sa'yo, mas parang magpursige kahit mahirap? Nung po kasi, nung nagpunta ako sa diet, nung una kong pagpasok, hindi ko talaga alam hindi ko tumandahit kasi sa isang taon, isang beses, dalawang beses na nakakapadiet. Ganon. Tapos grabe yung takot ko nung mag-aral ako sa diet kasi sinong titirhan ko, sinong pumuntahan ko. Ganun. Pero yun nga po, buti na lang din pa, Christian ako nung Christian din pa ako. Kaya siyempre may guidance na pa ako nila kung ano mga plano, may plano sa akin si Lord. Kaya napunta din pa ako kay Lamujan. Ganyan po. Basta po, nagpara-pray lang din ako nun. Tapos hanggang yung mga hindi ko kayang gawin dati, parang kaya ko bang magmagaling ganun. Kasi wala man pa ako dyan hilig, pero dahil po kailangan ko talaga ng pera, pinasok ko din po yun. Tapos yun, nakakaano man po doon,
nananalo man po. Kaya po, yun, blessed po ako sa skills na ibinigay sa akin. So ngayon, ano ka na? Matatag ka na. Hindi ko pa din po masasabi. Hindi mo ba masabi? Siyempre, ano ka pala naman teenager pa rin. Di ba nasa edad ka pa rin ng na kailangan ng suporta ng magulang. Kumbaga maaga lang ako namulat sa realidad. Tama. Siyempre, may mga nag-experience ka rin agad, di ba, sa pagtatrabaho. Di ba? Dati, sabi mo na nag-working student ka rin. So, tama na yan, Patrick. Huwag ka nang malungkot. Pero masaya ka naman na nakilala ka at naging parte ka rin ng Kalingap. Oo naman po. Diba? Malaki kasi yung naitulong ng Kalingap po sa panguna nila. Kuya Rap, dati na. At ikaw ang scouter ni Rose Ann, di ba? Ikaw ang nagbigay kay Kalingap Edu? Tama ba? O ikaw ang kasama niya na nagpunta kay Rose Ann? Nagpunta po, kasama po. Pero ikaw din nag-refer? Ikaw din nag-refer. Si Biancy din ba? Ni-refer mo din? Ito pala ang mga dahilan kung kaya na nakilala si Rose at si Biancy. Kanino mo nilapit? Ano po, kung kanina pong available na vlogger. So, sino ang naka-discover talaga? Una po, kay Dokla po siya nilapit. Pero, kay Kuya Edu. Kaso, may time na busy po talaga si Kuya Edu. Pero ikaw ang talagang nakakita at nilapit mo sila. So, kasi kailangan po ng tulong nila eh. So, anong feeling na nakita mo yung buhay nila ngayon? Yung mga nilapit mo ay nagkaroon ng mga maayos na bahay at maraming blessings. Anong feeling? Siyempre po, grateful ako na ando na sila sa stage na gano'n na hindi naman sila masyadong nagsisuffer sa financial. So, message ko lang sa kanila na huwag silang makalimot sa sa taas. Tsaka siyempre yung mga na-achieve nila ngayon is dapat sulitin nila. I mean, gawing makabuluhan ba po yung mga tulong, mag-aaral ng mabuti, magsipak ng mabuti, para one day is sila naman yung makatulong sa iba. Nice, ganda. So, and Patrick, syempre, nandito na rin naman at na-interview kita. Magbibigay ako ng sa'yo, konting, allowance, sana makatulong to sa'yo. Ano ba pinaka-challenging sa'yo? Tuition fee mo talaga. Yun talaga yung pinaka-win-worry mo? Okay. So, Patrick, onting dagdag sa'yo pangailangan. Bigay tayo ng 3,000. Salamat po. Makakatulong naman yan? Siyempre po. Ang ginagawa ko po kasi po, may nabigay po, kahit pa unti-unti po, dinidiretso ko na sa bayad sa tuition. So, doon mo talaga siya nilalaan? Para hindi po mabigla. Kaya naalam si Papa minsan, bayad ko na yung bayad na? Nung midterm. Midterm, yung pre-final bayad ko na. So, tuloy lang, huwag susuko. So, naman, Patrick, konting tanong lang, syempre, tungkol naman to kay kay Joy, na mas nakikita mo siya naman sa school. Kamusta naman si Joy? Konting share naman dyan, konting pampasaya naman para sa mga nag-aabang sa Danjoy. Yun po, natutuwa lang din po ako kay Joy at si Joy yung taong masiyahin, gano'n. Alam mo yung pagka-positive niya is nakakahawa. Halimbawa, energy niya. Yung energy niya po. Yung malungkot ka, tapos bigla marang sa'yo na parang, boy, mang-aasar. Yung nakakatawa din po kasi hindi naman po deep yung pag-joke yun na hindi mo nakakasakit ng masyado. May time lang, pag talaga, nakakainis ka talaga. Stress ka na tapos nasa Aasarin ka pa lalo. Pero po kami, close mo po kami ni Joy. At mabait mo po yun. Tsaka, yun nga, napahig nga siya magpa-video yun. Yung para ma-video siya, para din sa mga sabi niya pong basketball. So, anong pwede mo i-share about sa amin, sa nakikita mo? Na may mga nakukwento ba si Joy about sa kanyang inspirasyon sa buhay o yung mga nagpapasaya sa kanya? Meron ba? Oo daw. Ha? Oo daw, meron daw. Ano sabi niya? So, yun, share mo naman, baka maya maraming kiligin, di ba? Kahit onti lang. Wag lahat kasi baka magalit sa'yo si Joy, lagot ka.
Yeah, ano ka na naman nun? Ano daw, boyfriend ka na daw. Ano? Natatawa ka? Sa kanya ka na daw. Ano? Sa kanya ka na daw. Sabi niya? Oo. Kailan? Ako man yung hindi naniniwala, kaya ginawa ko. Dito, patingin daw ng chat. Ganun. Hello. Sinabi niya sa akin, bago niya ipakita. Makakantiwala sa ganda ko ay ganun. Sabi niya sa kanya na daw ako. Kaya tinignan namin. Tapos sabi, nabasa ko nga. Sabi mo din ang ganda ng girlfriend ko. Hindi lang yan, sabi ko. Seryoso man eh. Ganun. Wala mong bilib. Naga kasi siyang tawa. Pag naga siyang ganito, naga siyang tawa. Hindi mo alam kung seryoso. Oo. Baga lang. Pero masaya ka naman para sa kanya. Masaya sa mga blessings na dumadating kay Joy. Siyempre. Kasi nadamay nga ako, kaya salamat sa mga supporters ng Dandy. Talaga? Kumbaga binigyan naman ng 5K. Ay, oo. Maraming tulong po nun. Nabayad ko yun sa first semester. Nice. Oh, grabe ang bulong ni Patrick. Grabe. So, yung inabot ko sa'yo ni Patrick, malaking tulong na rin yan para sa'yo. Malaking tulong po. So, Pagbayad tuition po, tsaka pamasahe. Okay. So, anong gusto mong sabihin, Patrick? Or may message ka ba para sa lahat? Yung una po, thank you to kay Lord na hindi nagsasawang i-bless po ako ng siyempre mga kalingap. Salamat po sa mga kalingap, kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kuya Raw, kay Ate Jackie, sa lahat ng Kuya Dan, kay Kuya Stora, sa lahat po. Maraming salamat po, especially sa mga viewers po, sa mga sponsor po na hindi po kayo nagsasawang tumulong po sa mga kagaya po namin na mga nag-aaral, nagsasuffer financially. So, asahan nyo po na hindi po namin kayo binigyan na tuloy lang po kami. Hanggang kaya po na and salamat po sa suporta nyo tsaka sa prayer nyo. So, thank you rin sa'yo, Patrick, at na-invite pa kita dito. Okay lang po, mainit din sa labas eh. Init din. So, order ka na ng drinks mo, Patrick, para bago ka umuwi, di ba? Init sa labas eh. Yan. Sa mga gusto po magbigay ng tulong kay Patrick, message nyo sa Facebook page, Kalingap Dan. And thank you, bro. Next time, pag wala kang lakad, sama ka sa akin sa vlogs ko para mabigyan kita ng mga kahit pang baon-baon lang. Salamat po. Diba? Okay lang? Sige, ingat. Babay ka na. Bye-bye, bro. Sige, bro. Thank you. Okay.